ito po nasa layong 100 kilometers northeast ng Daet, Camarines Norte at na-maintain po niya yung kanyang taglay na lakas, 185 kilometers per hour pa rin at pagbugso naman 230 kilometers per hour. So kung may imagine po natin, ito po ay yung lakas po or yung bilis ng isang tren. So ganun po kalalakas yung hangin nitong si Super Bagyong Uwan. At sa ngayon, kumikilos po ito pa west-northwestward, may kabilisan 30 kilometers per hour. Ngayon nga po, binabayunan nitong si Bagyong Uwan yung mga lalawigan dito po sa may Bicol region. Kanina nga po ay nag-close approach po ito sa may Catanduanes at inaasahan nga po natin ngayong hapon o mamayang gabi ay posibleng nga po mag-close approach din po ito dito po sa may Calaguas o Polillo Islands. Ito naman po yung ating forecast track in intensity para kay Super Bagyong Uwan. Ngayon nga po, ito po yung nasa may Daet, Camarines Norte. Inaasahan natin, magpapatuloy po yung kanyang west-northwestward movement sa susunod na 24 oras at posible na nga mag-landfall dito po sa may central portion ng Aurora, possibly po ngayong gabi o bukas ng madaling araw. So kung i-zoom in naman po natin yung mga areas na posible pong tumbukin nitong si Bagyong Uwan, posible po dumaan siya dito sa may, yun nga po, mag-landfall sa may Aurora, central portion, and then tutumbukin naman ang mga bulubunduking lugar dito po sa may Nueva Vizcaya o Nueva Ecija, tutuloy-tuloy papunta dito sa may Pangasinan at dito rin po malapit sa may Benguet at La Union at posible na nga mag-emerge po siya dito sa coastal waters naman po ng Pangasinan o La Union. Pagsapit naman po bukas ng umaga. Ngunit i-emphasize nga po natin itong ating forecast cone of uncertainty of probability. At ito pong red na linya, ito po yung maaaring tumbukin ng mata nitong Bagyong Uwan. Ngunit, kagaya nga po ng sinabi ko, malawak po yung diametro nitong si Bagyong Uwan. So definitely po ay malalakas din po yung hangin sa mga karatig lalawigan nitong dito po sa maaring tumbukin ng mata ni Bagyong Uwan. At emphasize ko nga po yung ating forecast cone of uncertainty, posible pang mag-northward yung shift nitong track nitong bagyo o posible naman na mag-southward yung shift nitong bagyo. At napapansin nga po natin sa nakaraang 3 oras ay yung track naman natin ay mas bumababa. At ngunit nasa loob pa naman din po ito ng ating forecast cone of uncertainty. Kaya maghanda po yung ating mga kababayan na nakapaloob po dito. Inaasahan nga po natin makakalabas na po ito ng ating Luzon landmass, possibly bukas ng umaga. At dito nga po sa may Pangasinan o La Union na mga coastal waters, pagsapit ng bukas po ng 11 a.m. ay nasa may 135 kilometers na po ito kanluran ng La Union sa may West Philippine Sea at possibly by this time magno-northwestward po ito or magno-northward palabas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Possibly po bukas ng gabi o sa Tuesday naman ng madaling araw at inaasahan natin na magno-northward ito. And then magno-northeastward naman, posible mag-re-enter sa ating PAR pagsapit ng Huwebes at magla-landfall po dito sa may Taiwan. At dahil nga po dito sa mga malalakas na hangin nitong si Bagyong Uwan, nakataas na nga po yung wind signal number 5 sa maraming lugar po sa ating Luzon landmass. At compared po kaninang alas 11, mas dumami na po yung mga may wind signal number 5. Nadagdagan po tayo ng signal number 5 dito po sa may Aurora, sa may Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino at pati yun po, yung 4 na lalawigan na yun, nadagdagan po yung may wind signal number 5 dahil nga po inaasahan natin na dyan po yung tutumbukin nitong si Bagyong Uwan. At signal number 4 din po, compared kaninang 3 hours ago ay nadagdagan naman po yung ating signal number 4 dito sa may La Union, Pangasinan, sa may Benguet, maging dito din po sa may Ifugao, Ilocos Sur, Zambales, maging dito din po
sa may Tarlac. So, yun po yung mga nadagdag compared po sa kanina. Pero isa-isahin ko pa rin po, no? Signal number 5 po ay nakataas sa may southern portion ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, northeastern portion ng Nueva Ecija, central portion ng Aurora, Polillo Islands, northern portion ng Camarines Norte, northern and eastern portions ng Camarines Sur at northern portion ng Catanduanes. Sila po yung makakaranas ng pinakamalalakas na mga bugso ng hangin nitong si Bagyong Uwan. Posible nga more than 185 kilometers per hour. Kaya ito nga pong mga ganitong typhoon force winds ay maaari na nga pong makatumba ng mga puno at maaari din po makatumba ng mga electrical post. So, posible po para sa mga lugar na ito ay magkaroon po tayo ng disruption sa ating power or electricity, no, sa susunod na mga araw dahil nga po sa posibleng damage nitong ganito kalalakas na mga hangin at posible din po di pa rin yung mga bubong at maaari din po tayo magkaroon ng extreme damage dun po sa mga bahay or mga buildings na gawa po sa light materials. Wind signal number 4 naman po ang nakataas dito sa may southern portion ng Isabela, nalalabing bahagi din po ng Quirino at Nueva Vizcaya, southern portion ng Ifugao, sa Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, maging dito din po sa kabuuan ng La Union, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Aurora at dito din po sa may Nueva Ecija, northernmost portion ng Zambales, northeastern portion ng Tarlac, easternmost portion ng Pampanga, at dito din po sa may eastern portion ng Bulacan, northern portion din po ng Rizal, at dito din po sa may northern and eastern portions ng Quezon, rest of Camarines Norte and Camarines Sur, northeastern portion ng Albay at sa nalalabing bahagi din ng Catanduanes. So, compared kanina, no, dito sa Catanduanes ay nabawasan na po yung wind signal number 5 dahil na po papalayo na yung mata ng bagyo dito sa mga areas malapit sa Catanduanes. Ngunit, ganun pa rin po, posible pa rin po yung significant to severe threat sa life and properties. Wind signal number 3 naman po ang inaasahan ng ating mga kababayan na nandito naman sa southern portion ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Isabela, central and southern portion ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, nalalabing bahagi ng Ifugao, southern portion ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi din po ng Ilocos Sur, Zambales, Bataan, at dito din po sa may nalalabing bahagi ng Tarlac, Pampanga, at sa may Bulacan. Pati din po dito sa Metro Manila, nakatas na din po ang wind signal number 3 maging sa may Cavite, Batangas, nalalabing bahagi ng Rizal, Laguna, the rest of Quezon, also po dito sa may Marinduque, nalalabing bahagi ng Albay, Sorsogon, at Ticao and Burias Islands, maging dito sa may Northern Samar. 89 to 117 kilometers per hour naman po ng mga bugso ng hangin ang kanilang mararanasan. Wind signal number 2 naman po nakataas sa nalalaping bahagi din ng Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, nalalabing bahagi din ng Apayao at Ilocos Norte, Occidental Mindoro kabilang ang Lubang Islands, dito din po sa may Oriental Mindoro, Romblon, Eastern Samar, maging dito po sa Samar, Biliran, and the northern and central portions ng Leyte. Wind signal number 1 naman po ang nakataas sa may Batanes, northern portion din po ng Palawan sa may Taytay, Dumaran, El Nido, Araceli, Rojas, and San Vicente, sa may Calamian Islands, Puyo Islands, maging dito po sa may Cagayancillo Islands, nalalabing bahagi ng Leyte, Bohol, Cebu, kabilang na ang Bantayan at Camotes Islands, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Guimaras, maging dito po sa may Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Dinagat Islands, at pati na rin po sa may Surigao del Norte, northern portion ng Agusan del Norte at northern portion din po ng Surigao del Sur. Ulitin ko po, yung wind signals natin ay banta or babala lamang para sa mga banta ng malalakas na mga hangin. Iba naman po yung mga banta para sa malalakas na mga pag-ulan. At para naman sa wala sa wind signals, ay maaari pa rin po tayong makaranas ng mga bugso-bugso ng hangin o gusty conditions
na maaari po strong to gale force yung strength. So malalakas pa din po yan ngayong araw sa may Palawan, Visayas at Mindanao na hindi po nakapaloob doon sa ating tropical cyclone wind signals. At para naman po sa dalang ulan nitong si Bagyong Uwan, yung uwan nga po na Bisaya po yan ng ulan. So dito po sa mga probinsya na meron pong red, ito po yung mga probinsya na makakaranas ng pinakamalalakas na mga pag-ulan nitong Bagyong Uwan ngayong araw hanggang bukas po ng tanghali. So more than 200 millimeters po yan ng mga pag-ulan. So kung ikukumpara po natin, 200 liters of rainfall na ibubuhos po sa 1 meter squared na area. So maaari po ito magdala ng mga widespread o malawakang mga pagbaha at mga posible din po yung mga pagguho ng lupa sa may Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, down towards sa Central Luzon, Nueva Ecija, Bulacan, down towards Calabarzon, sa may Rizal, Laguna, Quezon, and dito din po sa kabuuan ng Bicol region. And also, yung mga nasa may orange naman po, sila naman po yung makakaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall. So, sa nalalabing bahagi din po yan, dito po sa may Northern Luzon area at Central Luzon area, maging dito po sa Metro Manila and the rest of Calabarzon, and also sa may Occidental Mindoro, Marinduque, Masbate, Sorsogon, Northern Samar, and Samar. Other areas naman po, 50 to 100 millimeters naman po na mga pag-ulan na maaari pa rin po yung mga localized floodings. Kaya para i-emphasize ko lang po, para sa ating mga kababayan, ay na malapit po sa mga ilog, ay kailangan po ay makapag-isip na po tayo kung nandito po tayo sa mga red or orange, ay posible nga po yung mga pag-apaw ng mga ilog. Kaya sana po ay nakapaghanda po tayo kung kailangan po tayo mag-evacuate, ay mag-evacuate na po tayo immediately. At para naman po bukas ng tanghali hanggang sa Martes ng tanghali, inaasahan pa rin natin, by that time ay nandito na po yung bagyo, tumawid na po ito sa may Northern Luzon at nasa may coastal waters na nga po ng Pangasinan o La Union. Kaya meron pa rin po na mahigit sa 200 millimeters na rainfall sa may Benguet at La Union, at mababawasan naman na yung lugar na posibleng magkaranas ng malalakas na pag-ulan na 100 to 200 millimeters of rainfall na lamang. Dito na lang po sa western portion ng Luzon, at emphasize ko lang din po dito po sa may Cordilleras, yung mga bulubunduking lugar, posible nga po yung mga landslides. At yellow naman po sa nalalabing bahagi din po ng northern, central, and southern Luzon. Ito naman po yung ating storm surge warning. So maaari po makaranas yung ating mga kababayan dito sa mga naka-red, orange, and yellow ng iba't ibang antas ng storm surge heights. At yun nga po, ito po ay maaaring mangyari within 48 hours. So maaaring hindi lamang ngayon, pero pwede po ito bukas o sa Martes pa. So maghanda po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa mga nasa red. More than 3 meters po yung mga storm surge heights sa may Albay, Aurora, Bataan, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, La Union, Northern Samar, Pangasinan, Quezon, Sorsogon, Zambales, Cagayan, at Batanes. At idagdag ko lamang po, kung kayo po'y maaaring daanan ng mata nitong bagyo, maaari nga pong mas mahigit pa nga dito sa 3 meters yung ating mararanasan ng mga pag-alon. At i-emphasize ko lang po, malakas po itong bagyo, so malakas din po yung hampas ng hangin doon po sa ating mga dalampasigan na maaari pong mag-amplify o pataasin pa yung mga wave heights. At aside po dyan, posible din po na naka-high tide po yung mga lugar ninyo na maaari din po ma-emphasize o ma-amplify pa yung mga storm surge natin. Ingat ang ating kababayan at mag-evacuate kung kinakailangan. 2.1 to 3 meters naman po ang nakataas na storm surge warning sa may Bataan, Cavite, Marinduque, Masbate, Northern Samar, Pampanga, Sorsogon,
at Batangas at 1 to 2 meters naman ang inaasahan natin na storm surge heights sa Bataan, Bulacan, Cavite, Metro Manila, Pampanga, Dinagat Island, Surigao del Norte, Eastern Samar, Antique, Palawan, Occidental Mindoro, Guimaras, Negros Occidental, Zamboanga del Sur at sa may Zamboanga del Norte. Paalala po ulit, tayo po ay maghanda at sana po tayo nga po makapanalangin na hindi po gaanong grabe yung magiging epekto nito sa atin. Ngunit yun nga po, habang ngayon hindi pa siguro natin na raranasan yung mga hampas ng hangin at yung mga malalakas na mga pagulan, ito po yung perfect time para po tayo po makapagplano, makapag-isip at makapag-evacuate kung kinakailangan. Ito naman po yung ating gale warning. Bawal na nga pong maglayag dito po sa mga naka-highlight ng red dahil maalon yung ating karagatan na risky po o delikado sa mga manlalayag. At yan lamang po yung latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Next update naman po natin sa ating super bagyong Uwan ay mamayang alas 5 ng hapon.